And okay, before I read the question of Jeremy Belmonte of What's Up PH, I have a question for the whole cast. No explanation. Top of mind answer. If you will be stuck in an island with somebody, one person, sino yung gusto niyo? Except for family. Majoy. Quickly. Top of mind. No explanation. Top of mind. No family members. Park Bogo. Ay, iba din. Park Bom ang pinili. Kumurian eh. Kumurian. Baka pwede. Why not, di ba? Von. Una ko naisip si Adrian Lindayag nandun, no? Ay, why not? Kasama ko sa series. Kasi Adrian. siya lang ang pumunta dito. I-invite ko siya. Sabi ko, pumunta ka daw. Pumunta siya dito. Okay. Adrian. Ay, Sean. Dong. Raven. Raven. Sean. Ibalik mo yon. Dapat papasa mo yung bola, pabalik, di ba? Daniela. Si Sean. Makiagaw ka pa. Makiagaw ka pa rin, Daniel. Are you in character ba talaga now? Okay, Maya. Anyone po, no, except family. Yes. Kailangan ko ng matalino para makapag-survive kaming dalawa. No explanation. Kuya Kim. Good answer. Kau. Si Direct Top. Direct top. Tama ka ba? Tatrabaho pa tayo. Ano na ba tayo? Seth? Si Tita Mardik. Ay, si Chin na lang. Walang choice, gano'n. Si Chin. Okay, no explanation. Francine. Katabi ko na eh. Yeah. Si Seth, balik niyo yung bola. Tama yun. Ganun. Pinasa sa'yo eh. Balik mo lang. Okay. Question from Jeremy Belmonte of What's Up PH. This is for Francine. How do you think viewers will relate to the story and characters in Fractured? Ano ba yung message that do you want to viewers to take Relate sa character ko po? Yes, yes. Or in other characters of Fractured. Paano ba? Iba-iba po kasi. Siguro, feel ko mas... hindi po sa pagiging bias, pero feeling ko mas makaka-relate sila kay Oka. Kasi, yung story niya about family and sa paghahanap din sa sarili and kung paano niya alagaan yung kapatid niya, kung paano siya tumayo bilang nanay na rin, tatay dun sa kapatid niya. And I know na parang may mga ganun ding experiences yung mga ka-generation namin ngayon na kinailangan nilang maging nanay, kinailangan nilang maging tatay sa mga maliliit nilang kapatid. So, I think mas makaka-relate sila sa story ni Oka and sa character ni Oka kasi matapang siya and kumbaga meron siyang goal at protective siya sa kapatid niya. The next question is for Direct Top. Can you give us a sneak peek into the central theme of Fractured and what viewers can expect from the series? Kasi, Direct Top, I think she's coming from yung iba po hindi nakapanood ng first 2 episodes. No? So, can you give us the theme revolving Fractured? Fractured is, since alam naman natin lahat tayo, ang buhay natin everyday ay nag-involve ng social media, maya't maya. Ang pinaka-theme niya and idea of the story is siguro maging responsible and users tayo ng social media and to alamin natin na bawat post at bawat like na ginagawa natin ay meron tayong naapektuhang buhay. Whether positive or negative, whether intentional o hindi. Meron mga taong na-compare nila yung sarili nila sa mga pinupost natin, kahit di natin intention. Meron din mga nai-inspire. So itong Fractured, ipapakita niya yung the positive and the negative side of social media at kung paano siya nakaka-apekto sa lahat sa atin nang hindi natin alam. Yan po. Thank you, Direct Top. Our next question, before I call in si Miss France from Kapamilya Influencer, is from Flowell Galindez. It's for Francine and Seth. Okay, Fractured,
highlights the duality of a person in terms of her social life and personal life. Now, as a celebrity, how many percentage of the real you do you really see? Or are you the same person that we see on and off camera? Ang masasabi ko po, hindi 100% na lahat na nakikita niyo sa akin or sa amin on social media is 100% real. Kasi aaminin ko po, meron akong mga pictures sa social media na I look so happy, pero habang kinukunan naman yun, may problema ako pinagdadaanan or talagang I'm really pagod from something. So I would say hindi. Pero hindi naman siya bad thing. I mean, syempre, ayoko naman parang maghatak pa ng isa pang tao na ma-attract din nila yung negativity sa puso ko. So, hindi po. Hindi 100% real. Seth? Hanggat maaari naman po, gusto namin ipakita yung totoong kami po. Lahat po kami dito. Lahat po ng artista, lahat po ng influencer, hanggat maaari po, gusto namin ipakita yung kung ano po talaga kami. Right. Kaso nga lang po, tama po yung sinabi ni Francine, hindi all the time yung nakikita nyo, yan talaga yan. Hindi porket nakita nyo nakangiti, masaya na. Kaya dito rin sa Fractured na to, ang pinaka-importanting matututunan dito, ang yung issue ngayon sa social media talaga. Yung issue ng mga kabataan, unang-una fake news, marami nagaganyan. Kasi hindi nila alam eh, hindi nila alam. Ginagawa lang namin to, unang-una content. Number 1 niya ang content. Bilang influencer din naman at bilang artista at nakaka-influensya ng tao, trabaho namin at obligasyon namin na ipakita yung wala kaming masasaktan, walang gulo na mangyayari. Just for entertainment, good entertainment. Mm-hmm. Saka yung pressure na to be good, to look good, 'di ba? Ang social media, yun ang isa sa mga pinagdadaanan ng mga kabataan ngayon. That's a question from Flowell. Maraming salamat. Miss Franz, where are you? Hello Our po. last question. Go ahead. Hi guys, congratulations. Ayan, so unahin ko na muna tong, kasi last na pala ako. Unahin ko na muna tong tatlo, si Daniela, si Jeremiah, tsaka si Kawi. Una-una, Daniela and Jeremiah, congratulations kasi you're playing remarkable roles sa Unbreak My Heart saka sa Senior High, grabe. Yung inis level namin sa inyo. So, ngayon kasi ibang-iba yung characters dito sa Fracture, as I saw kanina. So, how do you actually prepared for this? Na ma-differentiate to. And then for Kauri, parang dito kita nakitang sobrang palaban sa lahat ng nagawa mo. And I'm looking forward na mas palaban pa sa mga next episode. So, paano na-bring out yun? Kasi you've always been known as yung mahinhin, medyo quiet-quiet. Alam mo naman yan all this year. So, paano yung preparation for this? Sa'yo muna, Daniela. Well, for me, hindi ako umarte. Hindi ako, kumbaga, nagkaroon ng project after more than a year. So, this was like my comeback project, si Fractured. Yes. So, dito na lang ako ulit umarte. And then, when I found out about my character, syempre, nag-diet ako. Tapos, yung pagdating ko doon, nag-tan ako agad. As in, nagbababad ako sa sun. Pero kasi I relate so much sa character kong to kasi she's an aspiring actress din si Sofia. At during my break times, I always try to look back in my past na parang paano ko ilalabas. Ayun, parang I relate to it. So, kung ano nakikita niyo dito kay Sofia, yun ako. So, ganon. Ang galing mo kasi. Thank you, Daniela. Of course, Jeremiah naman. Preparation. Yes. Nag-unbreak my heart ka na ba nung ginagawa mo to? Or naunang unbreak or or in between? In between and Break My Heart. So, sobrang challenging sa akin itong character na to. Dahil kung titignan nyo yung kulay ng character ko dito sa character ko sa Unbreak My Heart, magkaiba. Sobrang dark ng character ko dito. Sa Unbreak My Heart naman, light. It brings light. So, by the help of Direct Top, buti na lang meron kaming brainstorming, tapos pinazal namin kung ano ba talaga si Ron. Ano ba yung pagkatao niya. And syempre, sa tulong na rin ng mga kasama ko sa eksena. Give and take. So, yun. Thank you. And of course, you, Kauri.
Ako naman, as a person kasi talaga, hindi talaga ako palaban. I mean, papakita ko na lang sa'yo kung ano yung mangyayari sa akin na parang, in a way, parang hindi ako lalaban sa'yo, pero ito yung mangyayari sa akin. Papakita ko sa'yo, yung ganong revenge. Yeah, parang ganon. Pero this time kasi, sabi ko sa sarili ko, kung noon hindi ako lumalaban, nung buong buhay ko, sabi ko, kahit yung gusto ko na lumaban, dito ko siya ilalabas. Grabe sampal. Ito yung dito ko siya Sa nilabas. teaser. Yeah. Ganon yung ginawa ko. Kasi release din siya for me na parang yung buong buhay kong kinikimkim na sa ng loob, yeah. sa kung saan-saan man, parang, lalaban ako. Nanggigigil ako, ganon. Kay Daniela mo binuhos lahat, ganon. Sa character niya. Sa character niya. Character ni Howie Nari. Character niya. And yun, congrats girls and congrats Jeremiah. And then of course for Sean and Raven. Ayan, so nasagot nyo na to dun sa ano nyo kahapon. Yung sa nilabas ng Dreamscape. So ano lang, in affirmation lang kasi every time lumalabas kayo on screen, ang daming kinikilig talaga. From Breach Bros and then even sa Dirty Linen, I was telling you no more, so parang inaabangan namin baka magka-BL plot dito sana magkaroon. But but dito pala sa Fractured. So my question is, ready ba kayong i-take ito pa into a next level? Kasi parang pwedeng, in a way, Next level in what? na next level na yung talagang project na ay Ah. akala nung pero yun, yung ready ba kayo kaya nyo bang i-level up to na as in love team na talaga kayo in the veins of, for example, let's put it Bright Twin levels na in a project talaga na kayo na ang bida at magpapakilig sa amin because we feel na kaya namin. We feel kaya ninyo. So are you comfortable with that? Is that something that you're comfortable with? Yes, yes. Okay. Ready kayong gawin it. Oo naman po. I mean, I think sa sobrang tagal natin magkakilala, one year. Tagal natin magkakilala, isang taon. Sobrang nag-blossom yung friendship natin. And, ayun, open po kami doon. Open kami sa any role. Sabi po namin talaga, nag-usapan namin, syempre yung dreams namin in becoming an actor, share kami. Tapos sabi namin, any role is okay as long as feeling ko kaya natin. And yung sa like next level, oo naman. Parang I remember na ako lang naman to na, I mean, sure, open ako kahit saan, na roles, or sino if ever may maka-partner. Pero sabi ko pag ngayon, I treat yung pair up natin as my current love team. So, yun yung feeling kong, kahit mag-level up yun, good. So, ako naman po, if ever, kunyari, mabigyan din ako ng chance ma-pair up sa iba na love team, I would take it. Pero right now, for me, ang top priority ko talaga is Seven and kaming dalawa. Yun nga, I've always said now, we really formed the genuine connection, and I feel like may mas kaya pa kami and may ibubuga pa kaming dalawa if given the chance. And yeah, we're very ready to take it to the next level. Willing kaming dalawa, and we always talk about it. It's part of our dreams and goals. Kaya, very ready. Nakita naman namin yan sa Fractured kanina, so congratulations. Looking forward to that. Isa ako sa mga sobrang wow. And before lang ako mag-proceed sa last question for Francine and Seth. May pangatlo pa? Yes, sorry na Kuya MG, Okay. last na lang. Congrats lang pala kay Von kasi hindi niya masyadong minention kasi galing siya sa Love in 40 Days and he was one of the most remarkable characters there. Thank So, you. congratulations. Last question po for Francine and Seth. Congratulations po sa Dirty Linen. Gabi-gabing nagpakilig at nagpasaya. Last question na lang kasi napag-uusapan kung paano nyo piniperto na nag-mature na kayo dito. Slightly, nagpapunta na kayo. Kasi recently, nag-viral na naman, Francine, yung call na baka pwede kang maging Esperanza of Judy Ann. So, nasagot mo na to before, but now, 2023, if ever ba iabot sa yung role na yun, how open are you and how, ano yun? Kasi ako personally, bilang someone who supposedly wrote an Esperanza remake years ago, ikaw na yung nakikita ko personally as that role. So, are you openly embracing the possibility? And to set, ang ganda ng chemistry nyo sa Dirty Linen and then dito sa Fractured, mukhang, are we still seeing you beside Francine in the next projects in the coming months, years? Yun.
Thank you, Francette here. Thank you. Sasagutin ba ni Francine yung tanong mo? Yes, yung sa Okay. Esperanza. Francine. Oh my God. Actually, opo, sobrang open naman po ako. I mean, ibang level po ang Esperanza. As we all know naman po si Miss Judy Ann Santos ang talagang bida doon at siya yung nagbigay buhay kay Esperanza. And if ever po mabigyan ng chance, opo, tatanggapin ko po. Yan. Thank you, Francine. I love Kasi you. ang lawak ng catalog ng ABS, ng titles, no? Na, even pangako sa'yo was remade Yes. already, di ba? Mula sa puso was. Oo, di ba? Parang Esperanza na lang ng hindi hintay. And Ayan. there was a survey in Facebook kasi na ikaw yung leading talaga. And ako personally talaga, ever since 2021, I was telling everyone na ikaw yung nakikita namin, personally, nakikita kong Esperanza. So, Thank you po. Bagay Thank you so sa'yo. much. Thank you, Miss Nabanggit din ko yung France. MJ yun, di ba? Yung with Bianca. Miss Bianca Gonzalez. Sa pag-usapan niyo rin yun sa Kumu, I think. Siguro nga. Hindi ko na maalala, Miss France. Yun, thank you. And yung kay Seth na lang, bilang friend set kami, so ikaw pa rin ba makakasama ni Francine sa journey na to? Thank you. Gusto ko. Gusto ko and ngayon, pwede mo sabihin. Yun, malapit na rin namin simulan, hopefully, yung next namin gagawin ni Francine. Oh! Yan po, pagdasal natin yan. At gusto ko pa rin na si Francine. Is that for TV or for a movie or for... I don't know, I'm just asking randomly. Thank you guys. Ayun. So, Kuya MJ, thank you. Basta ano po to, yung susunod namin ni Francine, abangan nyo po talaga, special to. Okay. Thank you, Miss France. Maraming salamat. Last question, Direct Top. Chika ka sa gilid. Paano mo hinandle tong mga bagets na to? Ang dami. Ang dami nila. In an island with no signal. So, I can imagine, puro daldalan left and right, no? Puro chika-chika. Paano mo hinandle tong mga ito? Actually, opo, sobrang challenging nung location namin. Katulad nung sinabi nila. Limited din yung gamit namin kasi island. So, yung logistics was a big factor. So, having that in mind, bago kami pumull out papunta sa location, I had a one-on-one session with each one of them. So, pinag-usapan namin yung characters. This was even before the reading. And kung ano rin yung take nila, based dun sa nabasa nila. Kaya pagdating sa set, ready na sila. Kumbaga, kasi nga, mabilisan, alam naman natin, and mahirap, magsisigawan kami dun na nasa gitna kami ng kawalan. Diba? Ilang days kayo sa island? 6 ba? A week? Kalimutan. Hindi, 10 sa lahat, buong shoot namin, 10 days. Pero dun sa island, sa location, parang 6 yata. Director namin. Nagkakalituhan na. 10 days lahat. Wow. Pero 3 days sa Manila, 7 days. 1 week in an island. Yeah. Can you disclose sang island to? Anong province? Sa Zambales. Zambales. Okay. Tapos sinut namin siya ng summer talaga. So, kasagsagan ng init. Kasagsagan ng init. And sumabay pa doon yung balikatan, exercises. So, walang makabiyahing bangka. So, actually, parang sinabuhay namin yung mga characters. Kasi kahit ultimo yelo, nag-aagawan kami. Kasi nga, konti yung Totoo. supply. Walang signal. So, Paano pagkain nyo? Nangingisda po. naghahanap din kami. Chin. Nangingisda po. Sino? Pero ano po talaga, maikwento ko na lang din po, sobrang hirap po talaga nung shoot na itong fracture. Saan kayo naliligo? Sa dagat po. No way. Alam niyo po yung pagtapos na po, yung pack up na yung taping namin and then magbabanlaw na kami. Yung mga dito po namin, parang natuyo na yung asin dito. Kasi yung hangin dun sa Right. sa tabi ng Buhangin. may halong malagkit na po. So, Saan kayo sinabuhay po tutulog, talaga tent? namin yung fractured. Tents. As in, naging taong isla din po talaga kami. So, yung mga pula namin na sunburn namin, Totoo totoo, na po po yun. Totoo na yun. Wow. Wow. Well, congratulations. Nabuo nyo ang Fractured. And as we close this na lang, no, this Q&A, why should we watch Fractured? I'm asking that because sa dami na ng mga nag-aagawa ng eyeballs ngayon online. You know, you have this YouTube, you have this TikTok, you have streaming platforms like this, I Want TFC. Bakit kami mag invest ng oras para panoorin ang Fractured?
For me, this is something you're not ready for. With everything na mangyayari sa series namin, hindi ka ready. So, I think, para po sa akin, yun yung main reason kung bakit kailangan mo panoorin yung Fractured. Kasi hindi lang siya about social media talaga in general, but ang dami niyang tatahaking storya na hindi mo malalaman kung ano yun. So, it's full of surprises. So yung nakita namin parang surface level pa lang. Opo. Seth? Kailangan tong panoorin ng mga ano ngayon, mga influencer, mga So sila yung kanina pa lang nandito, sila artista. dapat ang manonood. Hindi po, sa lahat talaga po, sa lahat na gumagamit ng social media. Lahat ng gumagamit. Kailangan to dahil unang-una napapanahon kasi bilang kabataan, bilang concern din po sa ka-generation ko. Napapansin ko po na para lang po makamit yung ilaw, manghihila ng tao pababa. Mananapak ng tao, ng kaibigan, matalik na kaibigan, biglang sisirain yung pagkakaibigan. So itong Fractured na to, yung pinaka-tinatarget talaga na lesson na maibigay na ito sa manonood is yung tama at pagiging responsibilidad sa gusto mong mangyari na related social media. Yun po. Kaya kailangan panoorin talaga. Alright, there you have it. Palakpakan natin the cast of Fractured. That concludes our MediaCon. I hope marami kayong napulot doon. Alam niyo kanina pala, just for trivia, we had more than 50 influencers kanina during our special screening. And we're very thankful sa lahat po ng mga influencers na sumama sa amin at nakinood kanina. Alright guys, congratulations! Fractured, showing when, Thank Francine? you. September 15 na po yan, streaming on iWant. CFC. And, Ay, sorry. and don't forget yung companion show. Yes, please don't forget to watch 7 p.m. Kasama ko po si Raven dito. Ay, ang cute nung show! Kaya po siya 7 p.m. Before, before Labang yan, kiss? Charot lang. pre-show watch party po siya. Papapanood niya yan sa iWant TFC YouTube channel. Baga Kaya, pre-show po siya. Ay, Ay, nandit ka. Pero thank you. Thank you very much. Okay, let's have a group photo again with everyone, the cast and the writers and the directors. Director. Alright, mapapanood nyo rin ang Fractured sa iWant YouTube channel kasabay sa iWant TFC. Yan ang binulong din sa akin kanina ni Patty Palmero. This is the first na gano'n na mangyayari na simultaneously streaming sa iWant TFC and iWant TFC YouTube channel.